Hello mga tol, welcome back sa panibagong video. Ayan, maglalaro na naman tayo ng Mobile Legends, kung saan ay magsishare ako ng kwento, no? tungkol sa buhay, ganun talaga, tol. Pagka nasa relationship, meron talaga tayong tatanggalin kasi pagsisisihan din natin ito balang araw, ayun. Start muna tayo. So ayun nga mga tol, based siya sa God-centered relationship. Gusto ko siyang ikwento sa inyo kasi marerelate kayo. Tsaka pagka narelate nyo, promise, pagsisisihan nyo to. Hindi dahil sa nag-guilty kayo or nasaktan kayo sa kwento, dahil din to sa ma-realize din natin, na mali yung nagagawa natin. Ayun, minsan kapag nawala na yung tao sa atin, doon na lang natin nare-realize na wala na, uli na ang lahat. Doon na tayo magbabago, doon na tayo magsisisi. Ito, nagsimula to yung relationship na to, sobrang tagal na talaga namin, taon na rin nang nakalipas, at naging masaya talaga yung relationship kasi nakasentro talaga si God doon. Yun lang, nalulungkot ako kasi wala na, tapos na yung relationship dahil din kasi sa nagbago yung ugali ko, naging masama yung ugali ko, nag-start to yung addiction simula nung naging busy siya, at saka nawala yung focus ko, naging lustful yung isip ko, nanonood ako ng mga corn nun, hanggang sa napansin niya yung kilos ko, so yun, umpisahan muna natin yung kwento sa pinakauna. Nakilala ko siya sa online, nagkausap kami, tsaka matino pa yung isip ko niyan, maayos talagang. Nauna ko talaga si Lord, nauna namin si Lord, as in nami-miss ko lang yung time na nag voice message kami about sa Bible verse, tapos pagising namin, nire-remind yung isa't isa na mag-pray palagi. Alam mo, kung iisipin mo, ganito yung relationship na meron ka, ang gaan, payapa, tapos wala masyadong iniisip na problema, kasi isipin mo, magluloko pa ba yung tao na yun kung yung laging inuuna si Lord. Tsaka hindi ka matatakot kasi yung tiwala mo buo sa Kanya, tapos yung tiwala niya buo kay Lord, kaya napaka-imposible. Pero nagsimula yung relationship, sa ganun, sa God-centered relationship, nasaktan ako ng sobra kasi tinatago-tago ko to sa kanya, hindi ko sinabi. Nagdadahilan ako na dahil siguro sa paglalaro ko, kaya nawawala ako sa focus. Nagsinungaling ako sa kanya, tinago ko yun sa kanya, pero nararamdaman niya talaga na iba yung kilos ko. Minsan nakapagsabi rin ako ng masama sa kanya. So ayun, maging aware tayo, nakakasira talaga ng relationship yung last talaga, yung pagnanasa natin, yung panonood ng hindi maganda, kasi nakakadismaya, nakakapanghinayang, kasi hindi ko rin alam bakit nagbago yung ugali ko, hindi ko rin alam kung bakit nawala ako sa connection ko kay Lord. Nung naging busy siya, lagi akong umiiyak, ganun, hindi ako nagkakapag-pray, hindi ako nakapagbasa, ginagawa ko palagi after kong maiyak, ganun, nanonood ako ng hindi maganda, nakakaramdam ako ng guilt
pagka nakakaramdam ako ng guilt, doon na lang ako bumabalik sa kanya. Parang nandidiri ako sa sarili ko. Tapos sinasabi niya na pagpe-pray niya ako, huwag ako mag-alala. Ayun na, ang pangit talaga tignan kasi ikaw gumagawa ka ng masama, tapos siya lagi siyang sumusuporta sa'yo, nahihirapan ka man o hindi. Dahil siguro gano'n, napagod siya siguro dahil sa lagi akong tinutulungan pero walang pagbabago, gano'n. Saka natutulugan ko rin siya, kapag nag-uusap kami maaga pa yan, nakakatulog ako. Tapos ayun, napansin ko rin na hindi na about kay Lord yung papag-usapan ko, ganun. Nasisira na yung focus namin. Nasaktan ako kasi yung ginawa ko hindi na maganda. Saka nakakaiyak talaga, no? Tipong nag-uusapan nyo kung paano kayo mamumuhay, no? Simple, maayos, masaya, yung may takot sa Diyos, yung makasama kayo, no? Sa simbahan, yung pinapangarap nyo, no? Maayos na pamilya. LDR siya, malayo, pero dahil matibay talaga yung relationship dahil kay God, naging parang timing lang talaga dahil sa ugali ko, dahil sa ewan ko ba, mahirap talaga no, kapag puro kabastusan yung napapasok sa isip mo, ganun. Parang nakakasira ng puso ng tao kahit mahal na mahal mo siya, no? Makaramdam ko talaga ng sakit kasi yung ugali mo, hindi mo napapakita sa kanya ng maayos, yung totoo, yung nagsisinungaling ka. Wala ka talagang matatago, kay Lord, no? Matatago mo sa kanya yung problema mo, yung struggles mo, pero hindi mo matatago kay Lord yun. Malalaman niya pa rin. Lagi na rin siyang naiiyak gabi-gabi, tatanong ganun, bakit daw ako nagbago, bakit daw hindi na kami ganun kasaya. Sabi niya okay naman na dumadating tayo sa problema, kaso nga lang daw lagi na lang kasi daw problema yung nararamdaman namin, saka dati na-fix naman namin kaagad, pero ngayon nung tumagal, nahihirapan kami ayusin ganun. Kasi alam nyo mga tol, hindi nyo maayos yung relationship kung meron sa isa sa inyo, meron kayong hinahawakan, lalo na kung hindi yun kalooban ng Diyos. Marami sa atin na pumasok sa relationship pero hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Ayun nga po, advice ko lang sa inyo, huwag niyong sayangin yung relationship, yung totoong tao sa inyo. Nakakaiyak, promise, nakakapangsisi, nakapanghinayang, magsisisi talaga kayo bandang muli pagka nawala na yung tao sa inyo. Ayun total ngayon sinusubukan ko na rin na ayusin yung sarili ko, saka praying na makabalik ako sa relationship na ganun at sa same person na nagmahal sa akin, kasi nakakapanghinayang talaga yung tipong magaan sa pakiramdam yung tulog mo palagi, gigising ka kasama mo yung taong mahal mo, magpe-pray ka palagi kahit na may problema ka sa kanya ilalapit, sasabihin mo, magpapapray over ka sa kanya. Kung hindi ka makapag-pray ng maayos, siya yung magpapray sa'yo. Ayun advice ko lang sa inyo ulit tol, kung meron kayong hindi maganda na pinanghahawakan,
bitawan nyo na, no, kung hindi pa kayo ready sa relationship, na huwag kayo mag-relationship kasi may masasaktan na tao, may nagtitiwala sa inyo na tao, at lalo na kung babae pa yun, kasi yung babae pag nagtiwala yan sa isang lalaki, sigurado mamahalin ka niya ng sobra, lalo na kapag si Lord yung palaging inuuna. Pero kung meron kang pinapangawakan na hindi maganda, mararamdaman niya yun. Hindi mo talaga masisinungalingan ang Diyos, kapag merong tao na pinadala na sa'yo na para baguhin ka. Pero pagka hinintay mo na mawala yung tao na yun sa'yo, binigay sa'yo ng Diyos, pwede bawiin ng Diyos yun, no? Yung tao na nagmahal sa'yo ng sobra, kasi meron kang kasalanan, no, na hindi mo pa rin binibitawan. Magsisisi ka talaga balang araw, kasi ang relationship, ang buhay, hindi siya laro. Totoo mga tol, hindi laro ang buhay, talagang seryoso yun. Ang relationship, seryoso yan, hindi yan dapat pinaglalaruan. Tandaan nyo, kapag subukan nyo, makakita kayo ng broken family. Bakit? Yung mga tanong ng mga tao, naging broken family yun, and dahil kasi sa last, iwasan natin yung ganong kasalanan, kasi maraming nakakasirang pamilya, relationship, connection natin sa tao, kasi mga tula kadiri. Kasi totoo yun, halos na meron ding kasal kasal na, may anak na, pero nagkaroon pa rin ng kabit. Mararamdaman ng asawa, di ba? Dire, may kasama ding takot, sakit, lungkot, buot, dalamhati, kasi binuo nyo, yung relationship ninyo ng matagal ng kasamang Diyos, tapos masisira lang ng ganun lang. Syempre nakakadismaya yun, lalo na pagka nawala yung tao sa inyo, nagmahal sa inyo, na magsisisi talaga kayo sobra, kasi marirealize ninyo na walang tama, walang permanente doon, sa ginawa ninyo. Yung pleasure na yun, yung ang panandali, ang kasiyahan na yun, is yun yung magsisira sa inyo balang araw. Hindi mo yan mararamdaman, pero unti-unti pinapatay ka niyan, hanggang sa ma-realize mo, nadaya ka ng kaaway, nadaya ka na ni Satan, na ayun, sira na yung family mo, wala na yung asawa mo. Doon mo na lang ma-realize na ayun, doon mo na lang ma-realize na mali yung ginawa mo. At yun mga tol, hanapin natin palagi is yung eternal or panghabang buhay. Huwag natin hanapin yung mga panandali ang saya, kasi mga tol, may kapalit yun, may mga consequences din yun, mga nagagawa mo. Kapag tama yung nagagawa mo, syempre yung consequences nun, syempre maayos yung kakalabasan ng relationship ninyo. Pero pag pinili mo yung mali, tinahak mo yung maling landas, nagpadala ka sa tukso, ganito, nanood ka ng ganyan, gumawa ka ng ganito, niloko mo yung girlfriend mo or asawang ganyan, or nakipagkita ka sa ibang babae o sa ibang lalaki, for example, it's still valid pa rin na kasalanan yun. Tandaan natin na lahat ng anong klaseng immoralidad, kasalanan talaga yun mga tol, at nakakasakit yun sa taong nagmamahal sa atin. Kaya tandaan natin, huwag tayo maghanap ng mga bagay na nakakasakit sa tao, lalo na kapag nakikita nyo silang masasaktan, umiiyak dahil sa ginagawa nyo, tapos kayo parang wala lang, manhid lang, hindi kayo nasasaktan, hindi kayo naiiyak,
pero balang araw mga tol, no, pagka nawala yung tao na yun, kayo din, iiyak din kayo, masisiyan nyo din yung ginawa nyo. Totoo, as in 100% gusto nyong baguhin yung sarili ninyo. Kasi pag sinabi mong magmamahal ka ng matinong tao, yung baguhin mo na sarili mo, pagkatiwala mo na yun sa Diyos. Gawin natin, huwag tayo basta-basta lang magsabi na mahal natin si Lord. Patunayan natin, kung mahal natin si Lord, patunayan natin, mag-pray tayo palagi, magbasa tayo palagi ng Bible, magbabad tayo palagi sa presensya niya. Huwag tayong umalis pag tinutokso tayo ng kaaway, ng diablo. Huwag natin silang pakinggan, no? Sila yung failure, no? Yung mga demons, yung mga kaaway, sila yung failure, hindi ikaw. Tandaan natin, we fail but we are not failure, no? You sinned but you are not defined on it. Christ defined on you. Tandaan natin na si Lord lang ang nakakapagbago ng tao. Pero tandaan natin na kailangan mo pa rin i-accept yung pagbabago na yun. Kasi kung hindi, babawiin ni Lord talaga yung tao na kinuha niya ang binigay niya sa'yo. Kasi hindi ka worthy, diba? Hindi ka mapapagkatiwalaan kasi masisira mo lang siya balang araw. So ayun, no, dito na magtatapos. Maraming salamat sa inyo. God bless, stay safe, ingat kayo palagi.